Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Yan, so maganda yung topic natin, no? Financial strategies. And ito yung talagang tinatandaan ko, no? The solutions you cannot afford to learn late in life. 'Di ba? So, may mga ganun ba kayong regrets, no? Na sabi mo, sana pala maaga ko tong nalaman or sana pala in-apply ko ng mas maaga. So, pag ganun, basta kailangan lang talaga tayong mag-apply kung ano man yung hindi natin nagawa or matuto 'no, tapos move forward na lang 'no. So importante moving forward, may progress tayo and mamaya 'no, makikita natin dito. Ayan, so ito yung pinaka natandaan ko nung 2012 nung bago pa lang ako nag-aaral ng financial education. People don't plan to fail, they just fail to plan. So, agree ba kayo dito? Kasi kung sino talaga yung mga may plano, like yung mga mayayaman, wala pang bare months, may mga plano na nga yan eh. Yung iba pa nga, yung management, talagang pinapapunta na nila ng out of town para magplano talaga for the company, may budgeting. Kasi sa accounting sa amin, maaga pa lang yan, may budget na for the next year. No? So, ganun din dapat tayo sa personal level. No? Hindi lang sa financial actually, pati sa ibang aspect ng life natin. No? So, marami tayong nakikitang nag-fail, puwedeng tayo rin 'yun, 'di ba, sa ibang aspect ng life natin. So, importante lang, magplano talaga tayo, okay? So, bakit ba kailangan magplano? Kasi kapag clear ang goal mo, mas gagawin mo ang isang bagay para ma-achieve mo. Tama ba? Kasi noong 2012 din, hindi ko alam kung saan ako mag-start, hindi ko alam kung tama ba yung mga pinagagawa ko. So, nakinig ako ng mga audio talk ni, kung kilala niyo si Brian Tracy, Jim Rohn, si Tony Robbins. So, lagi silang may topic about goal. So, kailangan daw clear yon. Kasi kung hindi clear yan, mag-a-align ka dun sa goal ng ibang tao. 'Di ba? So usually pag employee tayo, like that time, syempre nagta-transition pa lang ako from being employee to employer. Sabi ko, oo nga 'no, pagka kung ano yung ginagawa ko nung empleyado ako, naka-align lang din sa goal ng company. So, yumayaman yung company, ako hindi ako yumayaman, 'di ba? So parang passive ako. Ibig sabihin, pag may pinagawa sa akin project, gagawin ko, pero for the company. Hindi siya yung direct na makakatulong din sa personal ko. Okay? So kapag may specific goal ka, mas na-align mo yung mga ginagawa mo. So for example, ako, ang goal ko before no nag-start ako, gusto kong maging full-time business woman. Pero syempre wala akong kaalam-alam, even parents ko walang alam sa business, no? Pareho silang undergrad. Kailangan ililista mo talaga yung mga goal mo, no? Like, goal ko is makapag-resign and then nag-start ako mag-part-time. No, nag-start ako mag-part-time financial educator and then syempre may hinihit ka na rin na income kasi lahat naman nagsisimula sa cash flow. Paki-chat nyo nga diyan cash flow kasi pag okay yung income mo, okay yung cash flow mo, marami kang pwedeng ma-build or magawa dun sa cash flow mo eh. Marami kang options, no? Unlike pag limited lang yung pera mo, limited lang yung galaw mo. Kaya kapag nagde-decide ako may gagawin ako, dapat align dun sa goal ko. Like kung gusto kong kumita that time ng 100,000 per month, so dapat tatanungin ko yung sarili ko, pag ginawa ko ba 'to, makakatulong ba 'to sa goal ko? 'Di ba? Like ini-stop ko na yung paglalaro ng games kasi naglalaro din ako dati kahit manager ako, naglalaro ako ng games. So sabi ko, hindi naman 'to makakatulong sa goal ko. So kailangan disiplinahin mo talaga yung sarili mo and then palitan mo siya ng mas magandang habit, no? So paki-chat habit kasi depende rin talaga sa ginagawa natin araw-araw kung ano yung magiging resulta ng life natin, no? Sa like that, hindi ako mahilig magbasa pero nagbasa ako, hindi ako mahilig sa audio talk pero nakikinig ako habang nasa LRT. So parang ang ginagawa ko na, may matututunan ba ako sa ginagawa ko or
mag-i-improve ba yung skill ko. Okay? So, decide what price are you willing to pay. Okay? Kasi, libre lang mangarap, pero ang success, may presyo. Tama ba? Lahat tayo may pangarap, pero bakit konting-konti lang talaga yung na-achieve nila yung goal nila? Like, for the start of the year, lahat naman nangarap makaipon, lahat gustong mag-resign, sawang-sawa na sa company nila or sa boss nila. Kasi ganyan yung mga office mate ko eh. 5 years ago pa sinabi magre-resign, hanggang ngayon nauna pa akong mag-resign, di ba? So, eto yun, no? Lahat tayo may dreams, pero may presyo kasi siya. Okay? So, you must be willing to pay in advance, pay in full. Eto, first time ko narinig to kay Sir Joen, yung president natin. Sabi niya, dapat hindi nga lang magbabayad ka eh. Dapat pa nga advance, dapat pa nga full, 'di ba? So kung sino yung mas willing mag-sacrifice, yung talagang may ginagawa, everyday yan, sa habit mo kasi yan nakadepende no araw-araw sa choices mo everyday. So yun ang mas nagiging malapit sa goal nila. Kesa yung may plano ka pero nag-stop ka lang sa plano, 'di ba? So again, what are you willing to sacrifice? 'Di ba? So usually pag nag-start pa lang tayong gusto nating i-change yung life natin, titignan natin diyan saan ba napupunta yung time natin, 'di ba? So yung time natin minsan, 'di ba, parang 2 hours nasa social media ka lang pala ng wala lang, marites ka lang talaga, 'di ba? So tignan mo 2 hours 'yun, 'di ba? Tapos everyday 'yun na-spend mo siya, 'di ba? So tignan mo lang kung ano ipapalit mo dun sa habit mo na 'yun na magiging good habit na. So ito yung natutunan ko kay Tony Robbins, yung ilista mo yung pleasure, ilista mo yung pain, 'di ba? So paano ba 'yan, Miss Roan? Kasi every time na may gagawin ka, may consequence 'yan. Pero alam nyo ba, every time din na wala kang gagawin, may consequence din 'yan. Okay? Tignan natin yung sample. Sa pleasure, 'yan, ang sarap isipin, 'di ba? Parang nagkakaroon ka ng vision na you have emergency fund. Kung ngayon, baon ka sa utang, gusto mo magkaroon ng at least 100,000 emergency fund, and then money working for you, no? Itong week lang no, nakakatuwa kasi nakita ko yung isa sa mga investment ko talagang ang laki na rin ng passive income niya. So ito yun, no? Yung dating pangarap ko lang pero ngayon nakikita ko na sa mga bank account and investment ko. So money working for you. Sarap nun, 'di ba? Kasi sabi ni Sir, dapat sasabihin mo balang araw sa pera mo, pera ikaw naman na magtrabaho para sa akin kasi pagod na ako, 'di ba? So better life for your family, 'di ba? Like recently nagpunta kami Dubai, 'di ba? So sobrang thankful yung husband ko kasi may IMG opportunity no na pwede kang mag-business, pwede kang mag-travel at the same time. So eto yung hindi ko nagawa nung empleyado ako eh, yung makapag-travel na hindi mo iniisip na na ang dami mo na naman babalikang trabaho pagdating mo sa office, 'di ba? And syempre gano'n pa rin yung sitwasyon mo na nagta-travel ka nga pero sabi nga 'di ba pulubi later. More quality time with your family. So ito naman, syempre importante 'to 'di ba yung time kasi nakikita ko ngayon 'pag wala tayong time like sa anak, puro gadgets lang sila, 'di ba? So kumbaga minsan iniisip natin convenient siya, 'di ba? So para hindi na makulit pero importante yung may time ka sa family mo para hindi na-addict sa mga games eh, 'di ba? So more quality time with your family. Ito yung isa rin sa reason ba't ako nag-resign. Kasi gusto ko talagang hindi tali yung oras ko sa 8 to 5 araw-araw. So yan, peace of mind, yan ang hindi nabibili, no? Kasi pag sinabing personal finance, hindi lang siya puro pera. So may peace of mind ka na nakakatulog ka sa gabi araw-araw na mahimbing kasi wala kang iniisip na utang or hindi ka nag-aalala baka wala na akong trabaho bukas. Okay? Pain. No? So ito naman yung other side. So pag walang emergency fund, pwedeng
padagdag lang ng padagdag yung utang mo. So, ito lang lagi yung sitwasyon mo. You work hard for the money. Kung wala kang investment, wala kang ipon, and nadi-disappoint mo yung family mo, yung mag-asawa nga, madalas nag-aaway pa dahil sa pera. 'Di ba? And no time for your family. As in talaga maaawa ka na lang sa sarili mo kasi nangyari yan sa akin eh, na kahit holiday kailangan kong may gawin, no, magtrabaho kasi iniisip ko lagi yung trabaho ko baka wala akong kitain or matanggal ako sa trabaho kung hindi ko gagawin yung project ko, 'di ba? So ito yun, wala na tayong time, puro trabaho na lang, 'di ba? And you become slave of money. So ito yung ayaw kong mangyari na araw-araw nagtatrabaho lang ako, para akong zombie, 'di ba? Sabi nga nila, kapag ka empleyado ka tas hindi ka na excited sa ginagawa mo, dissatisfied ka na dun sa income mo, eto na yun, para kang zombie na ang hirap nun 'no, araw-araw pumapasok ka ng hindi ka excited, 'no, parang wala ka ng hope. So ito yun, slave of money. Ayan, so lagi tayo may dalawang options lang naman eh. Either you save the money or you spend it, 'di ba? So, laging ganyan lang. And kung hindi mo pa nagagawa talaga na consistently makapag-save ka, kailangan mag-decide ka talaga kasi kahit pa 100 lang 'yan, talaga malaki yung maiipon mo. So, kagaya nito 'no, iniisip ko lang, may dalawang options ako na if I enjoy now, which is usually ito yung pinipili ng karamihan, I will pay later pa rin eh. So, ano uunahin mo? Pay now and then enjoy later ka or yung nauna? So, ako pinipili ko talaga. Sabi ko, di bali nang mag-pay now ako habang bata. Tapos, ngayon nga no, na magfo-40 na ako. So, sabi ko, buti pala na nauna na yung sacrifice. Kasi ang hirap, matanda na ako. Tapos, required pa rin ako magtrabaho araw-araw. Tapos, mga bata na yung kinukuha. Anytime, pwede na rin akong hindi tanggapin sa trabaho. So, yun yung nagagawa pag advance ka mag-isip. And may plano ka talaga. So, ayan, pag poor ka, short-term plan lang. Pag may payday, yung ano lang, kung ano lang yung for 15 days, 'di ba? Or for 1 month kung once a month ang sweldo. Pero ang rich kasi talagang ang pinagkaiba niya long term talaga lagi siya mag-isip eh. May vision, 'di ba? So again, saan ka ba dito? Kasi ang poor, more on entertainment, 'di ba? Yan, ganyan ako dati, games, TV 'no, 'pag Saturday, Sunday, ganyan. Kung nasa bahay lang ako kasi parang walang pang-mall, ayan lang, manonood lang ako ng Korean novela or show. Okay, so yung rich naman, talagang focus on education. So iniisip natin parang boring 'to 'no? Pero dito ka kasi yayaman eh, 'no? Isa sa mga nakausap kong mayaman talaga, sabi niya, "Di bale ng boring, basta yayaman ka naman." Okay? Pero siyempre 'pag na-e-enjoy niyo na 'yan, like ako 'no, 2015 pa ako hindi nanonood ng TV eh. So, for me boring manood, gano'n siya 'no, 'pag na-change mo na yung habit mo. And then 'yan 'no, eto yung madalas nating ginagawa, wrong saving formula pala siya, na pagka-receive natin ng income, eh, gastos agad 'no, bahala na kung may maipon kasi deserve ko 'to, yun lagi yung line natin, deserve ko 'to na magpunta sa mall, bumili ng milk tea, deserve ko 'to na ilabas ko yung family ko, 'di ba? So eto yung long term na perspective. Ibig sabihin, may sacrifice kang gagawin ngayon para yun nga 'no, may reward ka. So pagka-receive ng income, of course you have to set aside the 10% tithes. Ito yung donation natin sa church kung saan tayo nag-grow spiritually. And of course, 20%, ito yung tinatabi natin for our family, which is, sabi nga, family's future bill. Ibig sabihin, pagka nagtatabi ka, para sa pamilya mo yan, para sa iyo yan. Kasi tandaan nyo, walang nag-iipon para sa inyo. 'Di ba?
So tanungin mo yung kaibigan mo, hindi ka niya pinag-iipon. Baka nga utangan ka pa niya or kapatid mo, 'di ba? So yung natitira, 70% yun yung pagkakasyahin natin sa ating expenses and kung gusto pa natin i-reward yung sarili natin. Okay? So actually sa umpisa lang siya mahirap gawin kapag may investment ka na, 'di ba? Hindi mo na ililimit yung sarili mo kasi nag-grow na rin yung money mo, 'di ba? So sa umpisa lang kasi kailangan disiplinahin mo talaga yung sarili mo. Okay? So every great investment starts early and small. So wag niyong kakalimutan 'to. Kailangan as soon as possible i-apply mo na siya. So ako I started investing at the age of 28. So magfo-40 na ako. So medyo late na rin 'no, compare mo sa yung iba kasi natuturuan ng magulang, ah, less than 20 years old pa lang sila marunong na mag-business, mag-invest. So lagi ka lang walang regret kung basta gawin mo na agad siya. Okay? And hindi kailangan malaki kasi ako nagsimula lang sa 2,000 a month. So kahit maliit yan na halaga basta every payday, every month, consistently ginagawa mo siya. So paki-type nga early, tsaka paki-type yung small, 'di ba? Eto 'no, yung pinag-uusapan natin na ise-save ko ba 'to or i-spend ko siya? Kasi kahit 67 pesos a day lang pala or 2,000 a month 'no, pwede siya maging 420,740 after 10 years, 'di ba? So kung na-invest mo 'yan ng tama. So yun yung gusto ko sa IMG, na ma-maximize ko yung, growth ng pera ko. Kasi actually meron akong bank account, so kami ng asawa ko joint account. Recently ang kinita niya 140 pesos. And then yung isa kong account dito sa IMG, investment account, kumita ng 27,000. So imagine the difference, 140 versus 27,000. 'Di ba? So ang laki ng difference. Kaya importante talaga nag-i-invest tayo sa financial education. And of course, kung 20 years mo 'yang gawin, lalo na 'no, sobrang swerte mo kung bata ka pa, 1.5 million after 20 years. So kung lahat pala ng ga-graduate sa college maturuan natin mag-invest, 'no, from the start pala ng trabaho, lahat magre-retire ng may 1.5 million. Kung 2,000 a month lang, 'di ba? So siyempre, may stage ng buhay natin na napo-promote tayo, nagkakanegosyo tayo, mas malaki talaga kaya natin malagay. And of course, after 30 years, grabe ang laki niya, 4.3 million. 'Di ba? So ito yung power of compounding interest. So one day, your income will stop, but your need will continue. Naisip ba natin yan? So invest early, retire wealthy. No? So again, hindi kailangang magtrabaho tayo araw-araw or habang buhay kasi kulang lang talaga tayo sa financial education na hindi natin alam na pwede pala magtrabaho yung pera para sa atin. Okay? So again, ito yung problema natin pag wala pa tayong ipon, tsaka nasa active income pa lang tayo. So ibig sabihin, pag sa active income ka nakarely, or sa sweldo mo, 'di ba? Namamasukan ka, empleyado ka, ito 'yan, no? Meron tayong napansin niyo ba increasing talaga yung expense natin, no? So actually this notes ko 2012 pa 'to no? So applicable pa rin siya ngayong 2023. Increasing talaga yung mga gastos natin, permanente, 'di ba? Araw-araw kumakain tayo. Kung nagre-rent ka, permanent 'yan, hindi pwedeng stop pag wala kang income. And then may temporary income tayo. Ito yung hindi balance kasi permanente yung needs mo, temporary yung income mo. Okay? So kaya importante, meron tayong retirement planning. So dito sa IMG, we have workshop 4 para i-explain yung retirement, no? Kasi lahat tayo talaga magre-retire. And para may idea kayo, yung income replacement, ito yung formula natin for computation ng retirement natin. Ito, pwede na akong mag-retire, pwede na akong mag-stop sa trabaho. At
ito rin yung formula natin kung sakaling breadwinner ka, magkano ba yung enough na life insurance or protection na kailangan mo. So, ang formula is annual income times 10. No? For example, kumikita ka ng 20,000 a month, annual income mo times 12, so 240,000 annual income times 10. Kailangan yung retirement mo na ma-build, yung retirement fund mo nasa 2.4 million, or in the meantime na wala ka pang enough na 2.4 million, kailangan naka-insured ka ng 2.4 million. And kung kumikita ka ng 10% sa investment mo, meron kang 240,000 living on interest. 'Di ba? Kaya nga tinawag na income replacement formula, no? Kasi yung income na kinikita mo habang ikaw ay nasa active income pa lang at kumikita, sumisweldo, papalitan na ng kita mo ng interest, money working for you. 'Di ba? So, ganun din, no? Pagka naka-insured tayo ng 2.4 million, may peace of mind tayo kasi may kapalit na income yung nawala sa pamilya. Okay? So, ito yung diniscuss ni Sir Noel. Sabi ko, hala, ba't ganun may times 20 pa? Diba? Pakitype nga times 20. Sabi, grabe naman yung computation na yan. Parang hindi na siya achievable, no? That time na nag-attend ako na bago pa. So, kaya pala kung gusto mo talagang safe yung retirement mo, safe yung money working for you, at makonsider mo yung mga inflation, times 20 yung computation. So, ibig sabihin, kung kumikita na ka ng 240,000 per year, times 20, kailangan mo ng 4.8 million retirement fund. Kasi, halimbawa, conservative nga, kumita siya ng 5%, no? So, may 240,000 ka pa rin per year na passive income. Okay? So, ang sarap isipin, no? Lalo na pag meron na kayong perang ganyan. Okay? So again, pagdating sa pag-iipon, sa pag-i-invest, kasi madalas pag kausap mo ang Pinoy, medyo naiiwan tayo sa sa mindset when it comes to investing, no? Like magkano ba pinakamura? Magkano ba yung gusto ko one time lang ayoko na every month, 'di ba? So, yun yung mga maling paniniwala natin kasi alam nyo sa abroad kahit na driver, basurero nag-i-invest eh. So, kailangan lang talaga matutunan natin, makita natin na ano yung mangyayari after 10 years, 20 years, no? So, ito siya. Kahit 1,000 per month lang yung ini-invest mo, na-invest mo siya sa 12%, for example, na average rate of return, in 20 years, 'di ba? Meron kang almost 1 million. Siyempre, mas malaki yung tinanim mo, 'di ba? Parang ano 'yan, puno rin, tumutubo rin siya, mas maraming bunga. So kung 10,000 yung ini-invest mo, 15 years pa lang may 5 million ka na, 'di ba? So sino dito OFW, 'di ba? 10,000 kayang-kaya yan ng mga OFW kasi alam niyo yung rent sa Dubai, umaabot pa yan ng 68,000, 'di ba? Dahil mahal ang rent sa ibang bansa, mahal ang cost of living, pero kayang-kaya mag-save ng 10,000 pesos per month. So, 15 years lang yan, 5 million. Kung mas malaki pa, dati for me, imposibleng makasave ng 20,000 kasi empleyado ako, 'di ba? Pero pag business person ka, kayang-kaya yan. So, 20,000 per month, in 10 years pa lang, may 4.6 ka na. Paano pa kung 50,000? Di in 5 years, makapag for good ka na. 4 million in 5 years. Okay? So, again, mas mataas yung sinisave natin, mas mataas yung reward. Okay? And of course, hindi lang siya sa amount kasi baka naman may panlagay ka nga tapos wala ka ng time. 'Di ba? So, importante rin yung time. Kaya nga sabi dito, ang laki ng advantage na nagsisave ka ng mas maaga. So, save early, save later, at alam nyo ba, ito yung natutunan ko sa workshop sa IMG. Meron pa palang catch up, naghahabol, di ba? So, at the age of 25, 20,000 per year yung sinisave nila, no? Pareho lang to, si save early, si save later for 6 years. Pero, syempre,
Si save later, ang difference, nag-delay siya ng ilang years to? 2, 4, 6. 6 years siyang nag-delay sa pagsisave. So pareho yung puhunan, pareho yung nilagay, pero magkaiba po yung fund niya at the age of 60. Nung nag-retire sila, may 5.4 million si save early, si save later naman 2.7 lang. So again, ito yung difference dahil sa time. Okay? Kaya may advantage talaga yung in-apply agad at bata pa. Okay? Kahit maliit lang yung pera mo, kung mahaba pa yung time mo, mas malaki yung pera mo. Si Mr. Catch Up, gusto niyang habulin talaga tong si Mr. Save early, kaya hindi lang siya for 6 years naglagay, talagang hanggang age 60 siya, naglagay siya ng 20,000, pero hindi pa rin siya nakahabol. 5.3, 5.42. So nakita niyo yung difference. Ito, 6 years lang naglagay. Ito, 30 years naglagay ng 20,000 per year. Kaya sabi, every year you delay your savings cost you millions over long term. Okay? Kaya dami ako nakakausap no na mas marami talaga yung nagde-delay, no? Kaya yun yung sad na side kasi hindi nakikita yung difference pag nag-start ka na mas maaga. Okay? So again, paki-type time. Yan. So kailangan talaga may pera ka kasi kahit 12% yan, kung wala ka naman nilagay, 0 pa rin, and yung time, i-maximize mo rin. Okay? And meron tayong mga category na pinagkakagastusan, no? And usually nakakalimutan natin yung pangatlong column, yung savings natin. Kasi usually concerned lang tayo sa needs and then sa wants, di ba? Lalo na ngayon, bare months, no? Ang dami talagang sale, 'di ba? Kasi alam nyo, yung mga businessman, humahabol sila pag bare months. So, yung sale nila, hinahabol nila ng last quarter of the year. Kaya marami talagang marketing strategy, no? So, kung wala tayong plano dun sa pera natin, ibang tao yung nagpaplano para ma-maximize yan, 'di ba? So, pag ano mo na to, in-spend mo na, ibang tao na yung makikinabang. So, yung savings natin, tandaan natin, para lumaki yan, you have to increase cash flow. And of course, kailangan may emergency fund ka. 'Di ba? So, ang tanong nga dun sa Dubai event, sabi sa mga OFW, okay, kumikita ka na 100,000 per month today. So, pag nawala yung income mo, ilang months ka makasurvive o ilang years? So, tanungin nyo rin yung sarili nyo, pag nawalan kayo ng income, ilang years makasurvive yung family nyo? 'Di ba? So, yun yung power ng emergency fund. Kailangan meron kang at least 6 months na emergency fund. So kung kumikita ka ng 50,000 per month, times 6 mo yan, 300,000 dapat may emergency fund ka. Healthcare, of course, ito rin yung savings natin na kailangan mag-i-invest din tayo dito kasi ang dami ko nakausap, mahal daw talaga magkasakit. So pag na-encounter na nila na may sakit, nagkasakit na sa pamilya, nagastusan na sila, sobrang kumukuha talaga agad sila ng healthcare. Investment, of course, para may perang magtatrabaho para sa atin. Okay? So, active income, usually dito tayo sa category na to, no? Kung empleyado tayo. So, ito yung kagaya ng empleyado, doktor, attorney, construction worker, kasi to earn active income, you need to actively participate. You need to be physically present. You work hard for the money. No? So nakakapagod po sa ganitong stage. Kasi pagka wala ka ng income bukas, hindi ka na pumasok sa trabaho, good luck naman kung 30 days payagan kang basta ka lang umabsent, 'di ba? Tanggal ka na agad sa trabaho, 'di ba? So disadvantage of active income, even if you are hardworking, there's a low possibility of salary increase. So ako kasi, dahil nga natira ako sa squatter no, for more than 20 years, talagang masipag talaga ako magtrabaho. Pagtrabaho talaga. Kaya at the age of mga 26 years old, naging manager agad ako sa accounting. Kasi nga,
Ito yan hardworking naman talaga tayo 'di ba? So, ang problema niyan, 'di ba? Kung titignan nyo, like ako naging manager, 3% yung pinaka-increase ng mga empleyado kung nagpe-perform ka. Malaki na yung 10%. Kaya kinompute ko yan. Sabi ko, ang tagal pala mag-i-increase ng income ko kung kahit 10% ako yung top performer sa company. 'Di ba? So, tignan nyo, ilang percent nag-increase yung income nyo ngayong year compare mo sa last year. Okay? Baka mas mabilis pa yung pagtaas ng sibuyas. So, yan. If you stop working, nako, ito yung nakakatakot. You stop earning. 'Di ba? Tapos, wala ka ring backup career, wala ka ring investment. So, talagang stress ka na niyan. 'Di ba? Kabaligtaran niya ng peace of mind. So, nakakapagod yung iisipin mo kung kanino ka na naman mangungutang. Tama ba? Sa walang mga emergency fund na kakautang mo lang, kailangan mo na naman mangutang. 'Di ba? So, parang nakakapagod yung ganong cycle. So, passive income is an income received on a regular basis with little effort required to maintain it. So, isa sa mga passive income na pwede nating ma-create is, like ito, kanina ko lang na-check, nagbayad sa akin si Google dun para sa YouTube account ko, no? So, for the past 2 months, parang ang binigay niya sa akin 8,000. So, passive income. Kasi tapos na yun 'di ba? Pero kumita pa rin ako ng 8,000. So, 'di ba, ang hirap kitain yan, 'di ba? Kung magpa-part-time ka na active. So again, ang ganda ng passive income kasi pag sinabing passive income, permanent income siya. Ibig sabihin, kanina 'di ba temporary kasi yung income natin, so mahirap 'yun. So pag nakaka-build ka ng passive income mo, eto na 'yun, nagiging permanent na yung income mo. Dati napakinggan ko si Robert Kiyosaki. Nung nag-start pa lang ako sa YouTube, sabi niya, magkano ba yung expense mo per month? Tapos, yan yung i-target mong kitain mo sa passive, no? So, that time, ang sabi ko, siguro dahil single pa lang ako that time, 15,000 per month, okay na ako, buhay na ako. So, sabi ko, dapat kitain ko to sa YouTube, 'di ba? So, yun, tignan natin, magkano yung kailangan nating expense. Kung halimbawang 50,000 per month ang expense ng family nyo, kailangan ganun yung kitain mong passive income. Marami namang source investment, business, 'di ba? And yung mga natin, digital asset natin. So yan, start with 20 pesos a day, 'di ba? That's 600 a month. And kung matuloy-tuloy mo yan for 30 years, no, earning 12% per year, 2 million yan. 'Di ba? So ang passive income mo, 2 million, kung kumikita yan, halimbawa na lang, simplify natin 10%, meron kang 200,000 per year. Okay? So, passive income will give you exponential income. So, syempre, yung kita ng pera mo, like ako, hindi pa naman ako magre-retire. Hindi ko pa naman gagamitin yung kaninang sinabi ko sa inyong kinita ng pera ko na isa, no? Ng investment kong isa with most 18 PDF, 27,000 for last year. So, masasama uli siya sa investment ko na pwede na namang kumita for this year. Diba? So, exponential. So, doing business will give you passive income. Especially kung nasa IMG ka, no? Most importantly, time freedom. Tama ba? So, basta dati iniisip ko lang, ganun pala yung passive income, yan pala yung sikreto ng mga mayayaman. Kaya kailangan meron din ako niyan. No? So maraming multiple passive income yung mga mayayaman, like may paupahan. 'Di ba? So, meron nga, no, dun sa San Lorenzo, Makati, no, or yung ibang condo dun, 100,000 per month ang rent, 'di ba? So siguro ngayon tumaas na kasi dati nasa ganun price yan So, hindi lang siya pera, may time freedom ka kasi may option ka na hindi na magtrabaho. Kasi kaya lang naman tayo nagtatrabaho, napipilitan kahit galit ka na sa boss mo, sa company mo, kasi kailangan mo ng income, 'di ba? So, hindi ka makapag-resign. So, ito rin, no, importante ring malaman natin tong assets, liabilities, net worth. Paki-type nga po, asset.
So what is assets? Something that has monetary value. Yan yung simple definition ni Robert Kiyosaki, no? And what is liability? A claim on your asset. What is net worth? Yan, nagko-compute ba tayo niyan? Assets minus liability. So, parang sa accounting din, no, may tinatawag kaming asset, mga property mo, mga ari-arian, no? Liability, mga utang. Pag minus mo yung dalawang yan, yan yung net worth mo, no? Yan yung talagang, kumbaga sa payslip, ito yung natanggap mo sa ATM mo, 'di ba? Yung gross income mo minus maraming kaltas yan, 'di ba? Sobrang haba ng listahan ng kaltas equals your net pay. So ganun din yan, net worth. So ito yung favorite ko na tinuro ni Robert Kiyosaki. Pakinggan nyo siya, no? Meron namang libre audio talk niya about cash flow quadrant. So sobrang ganda, no? Kasi dapat kasi sa income mo may natitira, no? Wag mong gagastusin lahat, no? So etong side na to, dapat yan laging tumataas, income and asset. Tapos yung expense mo, kung pwede nga bawasan mo to para mas malaki yung matitira sa income mo. Eh. So ito, syempre, yung liability mo rin, iwasan mo rin yan. So ito yung iiwasan mo or babawasan mo. So halimbawa, no, 30,000 yung income mo, 25,000 yung gastos mo, 5,000 yung natira. So pag sinabing cash flow, hindi lang siya yung, ay, malaki income ko, 100,000. Ay, malaki income ko, 50,000. Ang tanong, magkano yung natira? 'Di ba? Kasi doon pag inaudit ka, doon nagkakaalaman eh. 'Di ba? So, wala sa laki ng income yan, nasa disiplina. No? So, kung 5,000 natira, dapat make sure hindi mo yan gagastusin kasi kadalasan, ay, may 5,000 ako sa wallet ko, gastusin ko, no? So, hindi. Papatakbuhin mo yan, papaikutin mo sa asset. No? So, like, pwede kang bumili ng laptop, cellphone, na pwede mo magamit sa business. Like, ako naalala ko, nag-start ako sa IMG, nalugi kasi kami sa negosyo. So, ang pinaka iniwan ko lang talaga, yung laptop. No? So, yun yung naging, nagamit ko to set up the IMG online business. So, yan. So, pag may business ka, syempre magiging asset yan. Magpo-produce na naman ng income yan. Kaya naka-arrow yan dyan. And then, of course, stocks, mutual fund, mga investment mo, kikita uli yan eh. Madadagdagan na naman yung income mo. So, ano mangyayari? Pag nadagdagan yung income mo, lalaki na naman yung papaikutin mo dito. 'Di ba? Ang problema, yun nga, kapag may liability ka, 'di ba? Nadadagdag siya sa expense mo. 'Di ba? Kaya nga maraming kaltas tayo sa payslip eh. Lahat ng loan mo nandun eh. Lahat ng deduction mo eh. So, kung iniiwasan natin to, mas magiging mababa to. Kasi feeling natin yung car asset, 'di ba? Yung house asset. Pero kung ano yan, hindi mo ginagamit sa business, liability yan kung may utang ka pa. No? Appliances. Ngayon, no, uso na naman ng appliances dahil Christmas season. Yan. So, tignan natin, no, kasi dito yan madadagdag sa expense. So, again, tignan natin dito, di ba? Grabe. 70,000 kinikita niya. Ang laki na expense niya, 65,000. Manager nga siya, pero ang naiipon niya, 5,000 lang. 'Di ba? Net worth niya, 30,000 kasi may mga utang, 'di ba? Pero itong si supervisor, no, mas mababa sa manager, 25,000 kita, 15,000 yung expense niya lang dahil simple lang. So 10,000 mas malaki yung naiipon niya. Nag-invest. So nagpa-part-time, 'di ba? So 200,000 yung net worth niya. Okay? So magkano yung net worth natin? Kumbaga may nagsabi na mentor niyan, sa audio talk ko lang din napakinggan, kung ano yung net worth mo, yan yung pinaka-score mo sa financial. Okay? So again, cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki, may 4 na category dito, no, na type.
employee ka ba? Nasa employee quadrant ka ba? You have a job? Or self-employed ka ba? Dati, nung naging empleyado ako, medyo nag-shift ako dito sa self-employed. Kinonsider ko din to, no, as a freelancer. As an accountant, tumanggap ako ng mga doktor na gagawan ko ng mga financial forms or report. So, you own a job. Ang mahirap dito, nakita ko dito, kaya hindi ko siya masyadong kinareer. Sarili mo lang. Limitado lang siya sa time mo, sa effort mo. Parang empleyado ka din, no? And then, dito tayo sa dalawang quadrant na to, yung business owner, you own a system and people work for you. So, yan na meron sa IMG. No? Meron tayo ditong system and hindi siya limited sa kung ano lang yung magagawa mo. May teamwork tayo dito. And investor, of course, at the same time sa IMG, meron tayong mga workshop para matutong mag-invest. No? Nagagaya ka sa community na mahilig mag-ipon kaysa mangutang. So, money works for you. No? So, 80% of the population nandito sa category na employee and self-employed. And of course, marami talagang tax yan. 'Di ba? So, active income. Pero pagka nandito ka sa dalawang quadrant na to, passive income yan, 20% of the population pa lang ang nandito. And alam nyo, pag business owner, dahil nga accountant ako, ang dami talaga nilang tax advantage. No? Mag-travel ka, babawas yan sa tax mo. Pag empleyado ka, hindi yan ibabawas sa tax mo. 'Di ba? So, kumain ka, representation, 'di ba? Ibabawas sa tax mo yan. Pag entrepreneur ka, pag empleyado ka, walang ganyan. 'Di ba? So, yan. Dito tayo sa dalawang side na to. So, kaya kaming mag-asawa, talaga nag-full-time kami sa IMG kasi business siya. And wala na kami ibang ginawang business. Talagang IMG na. Kasi kompleto na dito. May system na pwede mong gawing online. Tapos meron na tayong kumbaga may mga tools na tayo. 'Di ba? So, ikaw na lang talaga ang kulang. So, today there is a job insecurity. Tama ba? Because of automation. Last month, first time ko nakakita ng Jollibot dito sa malapit sa amin sa Jollibee branch. No? So, dalawang robot yon. Siya na yung nagbibigay ng food sa nag-order. 'Di ba? So, sabi ko, ba't ang liit ng space na yung nag-robot pa? Kasi nga, testing yan. No? So, ibig sabihin lang yan, kung mag-iisip ka talaga moving forward, aalisin na talaga yung mga empleyado. Konti na lang. 'Di ba? So, nalaman naman natin yan sa BPI din, 'di ba? Nagbawas na ng branch. Actually, yung branch nga namin, isa yun sa mga i-close sa Makati. So, GCash na online na. Automation na 'di ba? So, employee nowadays, no savings, ito yung mahirap, no? Has more debt, no emergency fund, no other sources of income. Tama ba? So, kung nandito ka sa sitwasyon na to, dapat you need to do something, no? So, start to create your backup plan. Dapat may backup career ka, no? Your goal should become a saver. Kung hindi ka pa saver, know how to invest, have emergency fund, and have a multiple sources of income. So again, ang mga mayayaman, they have at least 7 sources of income. So nakakahiya naman, no? Na sa atin na hindi naman tayo ganun kayaman pa, pero nakarely lang tayo sa isang income. Kaya pagka may problema, may pandemic, ang affected, yung mga isa lang yung source of income, pero yung mga mayaman pa rin sila. 'Di ba? So, use your spare time to have a spare tire. 'Di ba? So, ang ganda sa IMG. Tinuturuan tayo. Meron na rin tayong mga product kung gusto mo na mag-start and may business option ka pa. 'Di ba? Which is for me, yun ang pinakamagandang i-maximize nyo. No? So, paki-type nga, spare tire. Yan ang importante, no? Parang, namasyal kayo sa malayong lugar. Kami, ganun kami, no? Mula Davao, nagbukid nun kami. Nasira talaga yung gulong nung isa, no? So, yun yung importante. Pagka may nasira,
may spare tire ka, no? Pag nawalan ka ng income, hindi ka iiyak kasi meron ka pang backup career. So the way you manage your spare time can make you poor or rich. So again, hindi lang sa pag-manage ng pera, pati rin sa time. Ang difference lang yan, ang time talaga, kailangan spend mo yan eh. 'Di ba? Yung pera kasi pwede mong i-save, pero ang time di pwedeng stop yan, 'di ba? Teka lang, busy ako, stop ka muna. Hindi eh. Tuloy-tuloy yan eh. So, kailangan lang talaga, check mo yung habit mo, no? Anong ginagawa mo dun sa spare time mo? So, ganito rin ako, no? Nung nalaman ko na kailangan ko na dahil nga may goal ako na makapag-resign, makapag-shift to business, spare time ko yung ginamit ko. After 5 p.m., ginagawa ko yung part-time ko na business na IMG as financial educator. Kahit marami pa akong kailangan gawin, no? Kasi nga, pagka-manager ka, nag-overtime ka talaga para lang matapos yung trabaho. Pero sabi ko, hindi naman talaga natatapos yung trabaho, eh, no? So, sobrang busy ako ng 8 to 5 para maraming magawa. And then, after 5 p.m., hindi na ako nakukonsensya na hindi ko binigay yung best ko sa company. So, after that, bibigay ko din yung best ko para sa future ng family. Kasi kung anong ginagawa mo after office, yun yung para sa future mo eh, para sa fortune ng family. Okay? Kasi doon ka may control. So, importante pala na pag-busy tayo na kapag ang dami-dami nating ginagawa, dapat huminto tayo at isipin kung ano nga ba ang solusyon. 'Di ba? Tama ba? Ganun ako, no? Minsan sabi ko, parang busy naman ako, pero ba't ganito lang yung finances ko? Or bakit pagod na pagod ako, parang wala namang progress? So, kailangan talaga magplano tayo. Okay? And i-evaluate natin yung ginagawa natin, yung ilista mo dyan lahat ng expense mo, i-audit mo talaga yung sarili mo, no? Kung saan ka kailangan mag-improve. So, to build something great, it takes time. Okay? Kasi madalas, nasanay tayo sa instant eh. Gusto mo mabilis, 'di ba? Parang minsan may sisimulan kang project, after 1 week quit ka na agad kasi parang napagod ka, wala namang resulta. So tanungin niyo naman yung mga may-ari ng SM tsaka Ayala kung nagmadali ba sila, 'di ba? So it takes time. Kaya dati yan, no? Kahit hindi ko alam gagawin ko sa business, try lang. Sabi ko kasi ano pang kailangan kong gawin para ano 'no, pagka-empleyado ako, lilipat lang naman ako ng company, 'di ba? Pagka nag-resign ako, lilipat lang ako. So, talagang kahit di ko alam kung paano sisimulan ng business, ginawa ko siya, 'di ba? So, ang kagandahan sa IMG, may mentor tayo dito. So, pag gusto mong matutunan yung business, meron ng system, may guide ka na rin, no? Eto 'no, kaya ginawa ko yung business kasi you have option not to work every day, not to render overtime, not to work 8 to 12 hours a day. Kasi ito yung mga na-experience ko nung empleyado ako eh, na kahit bumabagyo, pumapasok ako kasi ako pipirma ng mga cheque eh. Tapos, 'pag di ko natapos yung report kasi pinapa-rush, iuwi ko pa yung laptop ko, 'di ba? So, good luck naman, nag-LRT ako, magla-laptop pa ako, 'di ba? So, ayan, ang bigat-bigat talaga ng dala. Ayan, so ganun din 'no sa IMG, wag kang maiinip pagka nag-business ka kasi ganun din naman ako, ang liit lang din ang income ko nung, nag-start ako dito. I think 15,000 per month lang, 'no? So, parang kung manager ka pagtatawanan mo 'yun kasi, maliit 'yun, para kang bagong accountant, 'di ba? So, ang tinignan ko lang yung compounding exponential income, okay, which is nangyari na dun sa business natin sa IMG. So, ano bang difference? Ang IMG business, nag-i-invest lang ako ng membership fee, which is sa ngayon, 6,000 one time, or kung OFW ka, mga 12,000 one time lang yan, no? So, good luck naman kung gusto mo mag-traditional business kasi ginawa namin yan. Kulang ang 100,000 startup pa lang. Sobrang liit nun. No? Tapos malaki ang operating expenses mo. Okay? So, within 24/7, pwede ko nang gamitin ng IMG business system. Within 24/7, pwede ka nang kumita. Pero pag traditional,
Grabe yung operating expenses mo. Kasi ikaw lahat eh. Gastos mo sa salary ng mga empleyado, gastos sa rent, utilities, business permit. That time, no, noong 2013, yan, yung nag-traditional business kami. 15,000 lang pasweldo namin sa accountant kasi nga, syempre, bago pa lang kayong company. So, kung apat yan, nawalan agad ako ng 60,000, di ba? So, paano pa yung rent, utilities, business permit, di ba? Sobrang gastos. So, sa IMG, maliit ang kapital at maliit din ang operating expenses. So, dito, meron ka ng portal, may programmer na pag may problema ka sa system, 'di ba? May programmer na mag-enhance, hindi mo kailangang bayaran. And then, may cashier na, may opisina na. Ikaw na lang talaga ang kailangan mag-step up. Mahina ang 100,000 a month sa gastos. Tama naman yun, no? Ganyan, no? Kaya hindi namin natuloy talaga to kasi sobrang laki ng expense and naubos talaga yung lifetime savings ko dito. Okay? So, create a vision that excites you. Kailangan lang talaga makita mo yung 5 years from now, 10 years from now. Kasi kung hindi, magagaya ka dun sa majority na nag-quit lang. 'Di ba? Even sa savings mo, nag-quit ka din. So, how do we increase cash flow? Kasi for me, no, dahil nga nakapag-start na rin kami mag-save, mag-invest, kailangan i-focus nyo yung cash flow, no? Which is, for me, yung business talaga. Para mas malaki kikitain mo, mas malaki malalagay mo talaga sa investment. So, it's not about how much money you will make, but how much you keep. So, again, yung keep, yung pinag-usapan natin kanina, kailangan, pag may natabi kang 2,000 per month, 5,000 per month, ipaikot mo sa asset para kumita ka uli. So, know where your money is going. Ang hirap naman, no? Gusto mo maging financial educator, gusto mo maging successful, pero ikaw mismo wala kang disiplina sa paghawak ng pera. So, pag wala pa, kailangan i-track mo yan. Ibig sabihin, kahit 20 pesos yan, ilista mo yan. 'Di ba? So, makikita mo talaga na kung saan ka gumagastos ng malaki. So, spend less, save more. Apply the prosperity formula. Understand the concept of asset and liability. Earn more. Paki-type, earn more. Yan, kasi alam ko, pagka-empleyado ka, sobrang liit lang talaga ng income mo eh. Become a business owner and become an investor. Yan, so last slide na tayo, which is one of my favorites, si Jim Rohn. We must all suffer from one of two pains. So, dalawa lang yan, the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons. So, ibig sabihin, pagka hindi mo dinisiplina yung sarili mo, mas malaki yung cost niyan. Kesa yung sacrifice ka na ngayon, tapos enjoy ka na later.